bakit mo ito ginawa, ate? Ang problema ay malalampasan lang. Pero ang iyong buhay ay di na yan maibabalik pa. Mas lalong matutuwa ang mga taong nagtataksil sa'yo ngayong wala ka na. Hindi mo man lang naiisip na maiiwan mo ako. At kung paano na ako, lalo na ang iyong mga anak. Bakit mo kinitilagan ang buhay mo? Lihim na hagulhol ni Sarah. Sa sobrang sikip at puot ng kanyang dibdib, ay muli niyang inilabas ang kanyang mga luha. Maya-maya ay dumating na nga ang isang funeral car na siyang naghahatid sa bangkay ng kanyang atelia. Ipinasok na agad ito sa loob ng mansyon. Parang nanlamig si Sarah nang makita ang isang mamahaling puting kabaong na ipinawesto sa loob ng malawak na grand hall ng mansyon ng mga Enriquez. Malakas siyang umiiyak na sinugod agad ang bagong dating na kabaong kung saan naroon ang kanyang nag-suicide na si Atelia. Wala na siyang pakialam pa sa paligid. May mga malalapit na kakilala ni Darius na dumating at mga kaibigan. Agad ang mga itong nakikiramay sa nangyari sa asawa ni Darius. Bakit mo ako iniwan? Hindi mo rin ba naiisip ang mga anak mo, ate? At paano na ako? Hagulhol na naman ni Sarah. Napaiyak na rin ang mga katulong na nagmamasid kay Sarah ng mga sandaling iyon. Damang-dama nila ang sakit na nararamdaman ni Sarah. Si Darius naman ay parang natulalang nakatingin kay Sarah at nilapitan niya ito. Sarah, tama na iyan. Kahit ako ay hindi ako makapaniwala na nagawa ito ng ate mo. Masakit. Masakit dahil may mga anak kami. May problema nga kami, pero bakit nagawa niya ito? Malungkot na wika ni Darius. Kahit nga may malaking kasalanan ito kay Darius, ay di ito magawang hiwalayan ni Darius dahil sa kanilang mga anak. Hindi pinakinggan ni Sarah si Kuya Darius. Gustong-gusto niyang singhalan ito. Gusto niyang sumbatan ito sa mga oras na iyon. Ngunit nagpipigil lang siya na hindi maging bastos sa paningin ng mga taong dumating na mga kakilala nito at kaibigan ni Darius. Sa kanya ibubuhos ang kanyang panunumbat kung magkataong sila na lang dalawa. Dahil sa pambabae nito, ay nagawang kitilin ng ate niya ang kanyang sariling buhay. Galit siya kay Kuya Darius. Puno ng galit ang kanyang dibdib para dito. Hindi na halos kumakain si Sarah. Ilang araw nang nakaburo lang kanyang atelia at sa ikalawang araw na ang libing nito. Dumating naman ang mga magulang ni Kuya Darius mula sa Spain upang makiramay sa nangyari. Naapektuhan tuloy ang pag-aaral niya dahil sa nangyari sa kanyang atelia. Wala na siyang ganang pumasok habang nakaburol pa ang kanyang atelia. Lagi na lang siyang nakaupo sa harap ng burol ng kanyang ate at wala nang halos nakain. Tinignan naman ni Darius ang tahimik na nakaupo na si Sarah. Distansya lang sila mula rito kaya di nito naririnig ang mga sinasabi ng katulong. Kitang-kita niya sa mukha ng dalaga na sobrang nagluluksa ito sa nangyari sa atin nito. Kahit siya, ay di naman aakalaing ganito ang kahahantungan ng lahat. Wala pang tao sa burol ni Leah dahil tanghali pa lang. Nasa hapon pa magsisidatingan ng mga tao. Tangi sila lamang ang tao ngayon sa mansyon at ang mga magulang ni Darius mula sa Spain. Naiintindihan naman ni Darius ang nararamdaman ni Sarah. Ngunit hindi na rin mabuting hindi na ito masyadong kumakain. Ako nang makikipag-usap kay Sarah Belen. Sabihin mo kay Nanay Perla at kina Mama na mauna na sila. Wika ni Darius sa katulong. Nilapitan naman ni Darius si Sarah na tahimik at malungkot na nakaupo sa harap ng kabaw ng kanyang atelia. Sarah, sambit ni Darius rito. Ngunit parang hindi siya narinig nito. At parang blanko ang mukha nitong nakatitig sa puting kabaong ng atelia nito. Narinig naman ni Sarah ang pagsambit ni Kuya Darius sa kanyang pangalan. Subalit di niya ito nilingon at hindi niya pinansin ang paglapit nito sa kanya. Hindi pa niya ito nasusumbatan sa nangyari sa kanyang atelia. Hindi maiiwasang kumukulo ang dugo niya kay Kuya Darius. Galit siya rito. At gigil siya dahil kung hindi dahil sa ginawang panloloko nito, ay buhay pa sana ang kanyang ate. Buhay lang sana ang kanyang kaisa-isang pamilyang natitira sa kanya. Sarah, kumain ka na.
Hindi ka daw nakapag-almusal at ngayon ay ayaw mo rin daw kumain ng tanghalian. Sabi nito sa kanya at naupo ito sa mismong tabi niya. Mas lalong kumulo ang kanyang dugo dahil sa pagpapalapit nito sa kanya at sa mababait na tono ng mga pananalita nito. Nilingon niya ito at kitang-kita naman sa mga mata niya ang puno ng hinanakit na nakatingin rito. Nakasalubong naman niya ang tila nagpapaawa ng mga mata nitong nakatingin sa kanya. Sobrang bait nitong tingnan sa mga style nitong iyon. Bakit Kuya Darius? Bakit mo nagawang saktan si Ate Leia? Bakit mo siya niloko? Dahil sa panluloko niyo ay kinitil niya ang buhay niya. Hindi ka ba nakakonsensya sa ginawa mo kay Ate Leia? Para mo na ring pinatay ang kaisa-isang pamilyang natitira sa akin Kuya Darius. Nanginginig ng wika niya rito habang tumutulo na naman ang kanyang mga luha. Nagulat naman ito sa kanyang sinasabi. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang sariling sumbatan si Kuya Darius dahil pagkakataon na niya iyon. Hindi mo alam ang buong storya, Sarah. Kaya huwag mong isisi ang lahat sa akin. Matigas ang salitang wika ni Kuya Darius sa kanya. Bakit kuya? Ano pang hindi ko nalalaman? Ang pagkakaalam ko ay nalamig ka na kay ate. At yun ay dahil may babae po kayo. Yan naman talaga ang realidad, hindi ba? Manlamig na ang pagmamahal ng isang tao kapag may iba ng kinahuhumalingan. At ngayon kuya, siguro ay tuwang-tuwa ang kabit nyo dahil sa nangyari kay ate. At baka lihim din po kayong natutuwa na wala na si ate, hindi ba? Hagulhol na wika ni Sarah kay Darius. At hindi na niya napigilan na sabihin ng mga katagang iyon kay Kuya Darius. Biglang nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Darius dahil sa mga sinasabi ni Sarah sa kanya. Nakita naman iyon ni Sarah na parang ikinagalit ni Kuya Darius ang mga sinasabi nito. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo, Sarah. Hindi ko nga sinabi sa iyo at sa mga tao dito sa mansyon kung ano ba talaga ang dahilan ng panlalamig at pag-aaway namin ng Ate Leia mo. Upang hindi magbabago ang tingin niyo sa kanya. Oo, inaamin ko. Nakagawa ko ng kasalanan. Pero siya din ang dahilan kung bakit ko nagawa iyon. Ang ate mo ang unang nanloko sa akin. Mariing wika nito sa kanya. Nanlaki pa ang kanyang mga mata sa sinabi nito. At di siya makapaniwala sa mga sinasabi nito sa kanya. Maawa naman po kayo kuya. Wala na nga si ate dahil sa ginawang panluloko niyo sa kanya, ay gagawa pa kayo ng kwento na ikakasira niya. Umiiyak na wika niya rito. Nakita ni Sarah na namula si Kuya Darius. Parang galit siyang tiningnan nito. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong maniwala. Ang pag-suicide ng kapatid mo ay hindi ko rin inaasahan na magagawa niya ito. Dahil siya mismo ay alam naman niya kung anong mga mabigat na kasalanan na siyang unang nagawa niya sa akin. Nasasaktan din ako, Sarah, dahil nawala ng ina ang mga anak ko. Nagkamali man ako sa kanya, ay iyon ay dahil din sa mabigat ang ginawang kasalanan niya sa akin. Mahaba at mariing wika nito sa kanya. Mas lalo pa siyang naiyak dahil sa mga sinasabi ng kanyang Kuya Darius. Talagang binaligtad pa nito ang ate niya na ito ang unang nagkasala. Ang gusto lang siguro nito ay maging malinis ang pangalan nito sa lahat at ang ate niya ang marumihan sa pangalan. Matapos ang libing ni ate ay aalis na rin ako dito, Kuya Darius. Hindi na ako titira pa dito sa teritoryo niyo. Wala nang saysay at wala nang dahilan pa upang manatili ako dito na wala si ate. Patuloy niyang sabi rito. Napapailing si Darius na nakatingin sa umiiyak na si Sarah. Ano na lang ang mangyayari rito kung aalis ito pagkatapos mailibing si Leia? Kahit wala na ang ate mo, ay under arrest ko pa rin kita, Sarah. Kaya tumigil ka sa mga iniisip mo. Hindi matutuwa ang ate mo kung aalis ka dito. Ang mabuti pa, tumayo ka na dyan upang kumain na. Walang magandang patutunguhan ng pag-uusap natin kung ayaw mo naman akong paniwalaan. Sabi pa nito sa kanya. Ayaw ko pang kumain. Lalo na ngayon sa mga sinasabi niyo sa akin. Nasasaktan ako ng labis na sinisira mo pa si ate, gayong ikaw naman talaga ang may kasalanan. Masikip ang dibdib na sabi ni Sarah. Kung hindi ka patatayo
at pupunta sa dining room ay magagalit na talaga ako, Sarah. Huwag mong dagdagan ang sakit ng ulo ko. Sumunod ka na sa akin sa komedor at huwag mo kaming paghihintayin. Galit na talagang wika nito sa kanya. Para naman siyang nakaramdam ng takot dahil sa nakitang galit sa mukha ni Kuya Darius. Kaya wala naman siyang nagawa kundi mahinang sumunod na lang sa gusto nito. Pero punong-puno naman ng galit at puot ang kanyang puso ngayon. Aalis siya pagkatapos ng libing ng kanyang ate Lea at titigil na siya ng tuluyan sa pag-aaral. Wala na siyang pakialam pa na hindi na makagraduate kahit graduating siya ngayong taon sa pagka-nurse. Bahala na si Kuya Darius. Basta aalis na rin siya sa poder nito pagkatapos mailibing ang kanyang ate. Sobrang kawawa lang pala silang magkapatid. Talagang walang magawa laban sa mayamang asawa nito. Pagkarating niya sa dining room, ay naabutan pa niyang kumakain na roon ang mga magulang ni Kuya Darius. Para naman siyang napahiya nang makaharap niya ngayon ng mga magulang ni Kuya Darius. Don at donyang-donyang mga ito kung titingnan. Saglit lang siyang nagbigay galang sa mga ito at naupo na rin sa harap ng mga ito. Nakatingin ang mga magulang ni Kuya Darius sa kanya. At maging si Kuya Darius ay ganoon din. Nakatingin din ito sa kanya at nakita niyang naroon pa rin ang galit nito sa mga mata na nakatingin sa kanya. Sa isip niya ay hindi makatarungang ito pa ang magalit dahil ito pa ang nagloko na siyang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ate Lea. Sa isiping iyon ni Sarah ay mas lalo lamang nagre-rebelde ang kanyang isipan at mas nadadagdagan pa ang galit niya kay Kuya Darius. Mabilis lumipas ang mga araw. Nailibing na si Lea. At ngayon naman ay nag-iimpake na si Sarah upang umalis na siya sa mansyon ng mga Enriquez. Umaga iyon at naroon lang si Darius. Napansin nilang hindi pa lumalabas si Sarah ng umagang iyon mula sa kwarto nito. Hinihintay kasi ni Darius na makalabas na ito dahil gusto niyang makipag-usap kay Sarah. Araw ng linggo ngayon kaya nasa mansyon lang si Darius. At ikalawang araw pa mula nang mailibing si Lea. Mula nang binuro lang ate nito ay hindi na kasi ito pumasok at tinawagan na daw ito ng professor nito. Nagalit si Darius nang malaman mula kay Nanay Perla na hindi na ito papasok at titigil na raw ito sa pag-aaral. Inis na napatingin si Darius sa kanyang relong pambisig. At mag-alas 8 na lang ay di pa lumalabas ng kwarto nito si Sarah. Tapos na lang silang mag-almusal, pati mga anak niya at mga katulong. Kanina pa din ito hinihintay ni Nanay Perla na lumabas dahil hindi pa ito nakapag-almusal. Ngunit hindi pa ito lumalabas sa kwarto nito. Mukhang mamamroblema pa ata siya ngayon sa bunsong kapatid ng asawang si Lea. Lalo na't siya ang sinisisi nito sa pag-suicide ng ate niya. Ni hindi ito naniniwala sa kanya na nagkamali man siya sa ate nito, pero ito naman ang naunang nagtaksil sa kanya. "Belen, pumunta ka nga muna dito," tawag ni Darius sa isang katulong niya. Nagmamadali namang lumapit si Belen rito. Ang katulong na matanda lang ng 3 taon kay Sarah. "Bakit po, sir?" tanong agad ni Belen. "Katukin mo si Sarah sa kwarto niya. At uusisain ko kung bakit di pa siya lumalabas. Hindi pa siya nakapag-almusal at sabihin mong naghihintay din ako kanina pa. May importante lang kaming pag-uusapan." Inis na utos ni Darius sa katulong. "Opo sir, sandali lang po. Pupuntahan ko agad," sabi naman ng katulong si Belen. Pag-alis ng katulong na si Belen, ay lumapit naman si Nanay Perla kay Darius. Narinig nito na inutusan si Belen ng kanilang amo na katukin si Sarah sa kwarto nito, kung bakit hindi pa ito nakalabas. Alam na kasi ni Nanay Perla na iyon ang araw na balak ni Sarah na aalis sa mansyon. At ngayon lang nito naisip. At pati ito ay nag-aalala sa desisyon ni Sarah. "Sir Darius," lapit ni Nanay Perla at sabay sambit sa pangalan nito. "Ano po iyon, Nanay Perla?" tanong ni Darius nang malingunan nito si Nanay Perla. "Sir, nakalimutan ko palang sabihin sa iyo na ngayong araw na ito balak aalis si Sarah dito. At nag-aalala ako sa batang yan. Kung siya'y tuloy ang aalis dito, baka kung mapapano pa siya," sabi ni Nanay Perla.
Biglang nagsalpukan ang mga kilay ni Darius sa narinig mula sa mayordoma. Ano? Di natutuwang sambit ni Darius na nakatingin kay Nanay Perla. Naisip ni Darius na nabanggit na iyon ni Sarah sa kanya at di niya inaasahan na talagang tototohanin pala nito ang sinabing aalis ito rito sa mansyon. Samantalang, si Sarah ay inis din na binuksan ang pinto nang may sunod-sunod na kumatok at tinig iyon ng katulong na si Belen. Hindi pa siya natapos sa kanyang pag-iimpake. Tumayo siya at binuksan niya iyon. Good morning, Ma'am Sarah. Bati pa nito sa kanya. Bakit Belen? Tanong niya rito. Pinapakatok po kayo ni Sir Darius dito, ma'am. Dahil hindi pa daw kayo lumalabas at hindi pa daw kayo nag-aalmusal. Naghihintay daw siya sa'yo dahil may pag-uusapan kayong importante. Ang sabi ng katulong na si Belen. Bigla na naman siyang nainis muli dahil sa narinig sa katulong na si Belen. Ang galit niya rito ay pilit niyang pinipigilan dahil alam niyang wala naman siyang kalaban-laban rito kung ito ang kakalabanin niya. Dahil una, mayaman at makapangyarihang tao ito. At ito pang nagpapakain at nagpapaaral sa kanya mula grade 9 at hanggang ngayon. Kaya nga iyon ang dahilan kung bakit aalis na siya sa poder nito. Dahil ayaw niya niyang umaasa pa rito. Wala na ang atelia niya. At ito pang dahilan sa pagkawala ng kanyang kaisa-isang pamilya na titira sa kanya. Hindi na ako mag-aalmusal, Belen. Sa labas na lang ako mag-aalmusal. At nag-iimpake pa ako dahil tuluyan na akong aalis dito. Sagot niya rito. Parang nagulat pa ang katulong na si Belen nang makitang nag-iimpake nga siya. Naku, Ma'am Sarah, saan po kayo pupunta kung aalis po kayo dito? Tanong pa ng katulong na si Belen sa kanya. Alam ko na kung anong gagawin ko at kung saan ako pupunta. Sige na, mag-iimpake pa ako. Ay niya rito na pinagtabo yan. Umalis naman ang katulong na si Belen at siya ay pinagpatuloy na pag-iimpake sa kanyang mga damit. Medyo marami-rami na din kasi siyang gamit at mga damit kaya natagalan siya sa pag-iimpake. Pipiliin lang niya ang kanyang dadalhin. Maghanap siya ng boarding house at mag-apply agad ng trabaho kahit call center na lang muna. Mabubuhay na niya ang kanyang sarili. May naipon din siyang sariling pera. Hindi kasi siya magastos at ang kanyang mga allowance na bigay ng ate niya ay iniipon niya iyon. Ilang sandali pa, may malalakas na naman nakatok mula sa kanyang pintuan. Nagtaka siya kung sino na naman iyon. At hindi naman sinasambit nito ang kanyang pangalan. Nagmamadaling binuksan niya iyon dahil sa kanyang kabang nararamdaman. Nagulat pa siya nang bumuwad sa kanya si Kuya Darius. Galit kasi ang mga tingin nito ngayon sa kanya. Lalo nang mapadako ang mga tingin nito sa kanyang mga iniimpake. What the hell you're doing? Sabi nito na mariin siyang tinititigan pagkatapos itong tinignan ng kanyang mga iniimpaking mga gamit at damit. Alam niyo na po ito, kuya. Diba? Sinabi ko na ito sa inyo. Naaalis na rin ako dito pagkatapos mailibing si ate. Anya rito. Tuluyan itong pumasok sa kanyang kwarto. At pinagtitingnan ng maigi ang kanyang mga iniimpaking mga damit at gamit. Pagkatapos ay muli itong bumaling sa kanya. Ayoko sa matitigas ang ulo, Sarah. At huwag mo akong bigyan ng problema. Malakas na sigaw nito sa kanya. Sa unang pagkakataon ay noon pa siya nasigawan ni Kuya Darius at ikinabigla pa niya iyon. Wala na po kayong pakialam pa sa akin, Kuya Darius. Dahil hindi mo ko kaano-ano. Wala na si Ate Leia. Wala na po akong pamilya rito. At hindi nyo ako mapipigilan sa pag-alis ko rito sa mansyon nyo. Umiiyak na wika niya rito. Mas lalong nagagalit si Darius sa mga narinig mula kay Sarah. Hindi niya inaasahan na ganoong pagre-rebelde ang ipinapakita nito ngayon sa kanya. Dahil lang na siya ang sinisisi nito sa pagsuwisay ng kapatid. Galit na umalis si Darius. Naiwan siyang umiiyak dahil sa sobrang inis at galit niya kay Kuya Darius. Kinuha niya ang pitake niya na may laman na pera at naroon din ang ATM niya. Lumabas siya na walang dala, maliban sa kanyang suot sa katawan at sa pitakang nakalagay sa kanyang bulsa. Never na rin niyang iiwan ang kanyang pitaka dahil paano na lang siya. Paglabas niya ng kanyang kwarto ay nagmamadali na siyang humakbang papuntang labasan.
Natigil siya nang may tumawag sa kanya at iyon ay walang iba kundi si Athena. "Tita Sara, huwag niyo po kaming iiwan." Umiiyak na tawag sa kanya ni Athena. Ipinaalam kasi ng daddy nito rito na aalis ang kanilang Tita Sara. Natigilan si Sara nang tawagin siya ng kanyang 7 taong gulang na pamangkin. Nalingunan niyang umiiyak itong nakatingin sa kanya. Tumakbo agad ito papunta sa kanya at napayakap ito ng mahigpit sa kanya. "Athena, aalis na si tita." Umiiyak din niyang wika rito. Ngunit mas lalong mahigpit pa itong yumakap sa kanya. "Huwag po tita, wala na nga po si mami at iiwan niyo po kami ni Luis. Maawa po kayo sa amin ni Luis tita." Iyak ni Athena. Biglang nanghihina si Sara dahil sa kanyang naramdamang pagkahabag sa kanyang mga pamangkin. Nagdesisyon siyang aalis, ngunit di man lang niya iniisip ang mga ito. Nakalimutan niya palang may mga pamangkin siyang maiiwan at nalulungkot pag siya'y aalis. Dumating naman si Luis. Tumakbo ito papunta sa kanya at yumakap din ito. "Huwag mo po kaming iiwan, Tita Sara." Umiiyak din ang wika ng maliit na pamangkin na lalaki. Nagtaka na lang siya kung bakit alam din ng mga ito na siya'y aalis. "Huwag na kayong umiyak. Tahan na kayo, okay?" Anya at pag-aalo niya sa mga ito. Sabay yakap din ng mga mahigpit sa mga pamangkin. Matamlay na lang siyang nagbalik at hawak-hawak ang mga pamangkin at siya'y napaupo sa sofa. Gulong-gulo ang isipan niya ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung ano ang tamang gagawin. "Hindi ka ba naaawa sa mga pamangkin mo, iha?" Biglang wika ni Nanay Perla sa kanilang likuran. Saglit pa siyang nabigla sa biglang pagsasalita nito sa kanilang likuran. Gustong-gusto niya kasi na aalis talaga siya sa mansyon ng mga Enriquez. Pero may sagabal at iyon ay walang iba kundi ang 2 pamangkin niya. Tiningnan at tinitigan niya ang mga mukha ng kanyang 2 pamangkin. Kapwa nakatingin din ito sa kanya at parehong malungkot ang mukha ng mga ito. "Sana, huwag ka nang aalis pa, Sara. Mag-aalala kaming lahat sa'yo. At isa pa, mamimiss ka namin dito. Kung ano man ang nasa puso mo ngayon, ay sana unti-unti mong tatanggapin ang lahat upang muli kang maging masaya," sabi ni Nanay Perla. "Paano ko matatanggap? Ang sakit po, Nanay Perla." Umiiyak na namang wika niya dahil sumikip na naman ang kanyang dibdib. "Kami din naman po, tita. Ang sakit din na wala na si mami. Kaya sana po, huwag niyong dagdagan ang kalungkutan namin sa pag-alis niyo. Malulungkot po talaga kami, tita, kung aalis po kayo," sabi na naman ni Athena. "Oo nga po, tita. We love you so much po. Kung love mo rin kami ni ate, ay huwag po kayong aalis." Madaldal din ang wika ng batang si Luis. Mas lalong naguguluhan si Sara at sobrang natouch siya sa mga sinasabi ng mga ito sa kanya ngayon. Natagpuan na lang ni Sara ang sarili na bumalik sa kanyang kwarto at nagmukmuk doon. Gusto niyang umalis pero di niya kayang talikuran ng tuluyan ng kanyang mga pamangkin, ang mga anak ng kanyang ate Lea. Kaya heto, at nakapagdesisyon na lang na hindi natutuloy sa pag-alis. Ang mahirap ngayon sa sitwasyon ay mahihirapan siyang pakisamahan si Kuya Darius. Parang ang hirap na makipagplastikan siya sa taong may hinanakit at galit siyang nararamdaman. Alam din niyang mahihirapan siyang makapag-move on sa nangyari sa kanyang ate Lea kung nandito lang siya. Pero wala na siyang choice, kundi ang manatili na lang talaga sa mansyon. Sa dami ng iniisip ni Sara, ay sumakit pa ang kanyang ulo at di na niya namalayang nakatulog na pala siya na wala pang almusal. Samantalang si Darius naman ay natutuwa na hindi tuluyang nakaalis si Sara. Nalaman niya mula kay Nanay Perla na dahil sa mga bata ay hindi ito natuluyan sa pag-alis. Mabuti naman, Nanay Perla, na hindi tuluyang nakaalis si Sara. Mabuti at naaawa siya sa kanyang mga pamangkin, sabi pa ni Darius kay Nanay Perla nang bumalik na ito sa kanyang kinaroroonan
at dala na ang wine na gusto niyang inumin. Nasa labi siya ng mga sandaling iyon at nagpapakuha ng paboritong imported wine kay Nanay Perla. Magpapainit muna siya ng kanyang katawan dahil wala naman siyang inaasikaso sa araw na iyon. Linggo kasi, at iyon talaga ang kanyang araw sa pagpapahinga. Pagbalik ni Nanay Perla, ay inilapag agad ng matandang mayordoma sa maliit na mesang kaharap niya ang paboritong wine na pinapakuha niya rito. Lumipas ang ilang oras ay napansin at nakita naman ni Darius na dumaan si Sarah at tumungo ito sa dining room. Parang di siya nakita nitong nasa lobby lang siya at nagbabasa ng magazine. Nakita niyang magugulo ang mga buhok nito na halatang walang suklay. Ngunit di iyon nakakabawa sa ganda nito. Kahit magulo ang buhok nito at hindi nakapagsuklay, ay maganda pa rin si Sarah. Naipilig ni Darius ang sarili dahil bakit ba lagi na lang niyang napapansin ang ganda ni Sarah?